You have the evidence, go ahead and file the case. Wala akong problema, I can rot in prison for my country. I am not a Filipino for nothing. I will build a city. I will build you a city that is comfortable. I want your wife and daughter, sinabi ko sa police, ask your wife and daughter to walk around Davao even during the darkness of the nights. If they go home unmolested, if they come home safe and sound, if they come home happy from where they were, using the streets of Davao City, that is the environment that I want for my city. Magkasama sana tayong bumangon bawat araw, kasabay ang nag-aalab na pangako sa ating mga puso na mahal natin at patuloy nating mamahalin ang Pilipinas hanggang tayo ay nabubuhay. You may try to destroy me, you can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion.
Kapag ikaw ay nasa tama at katotohanan, lalaban kang parang agila sa uwak, maniwala ka. Paano bang lumaban ang agila sa uwak? Kasi ang uwak, sasakayan sa agila. Ayan, katulad yan. Pagsakay niya sa agila, tutukain yan tod ng agila. Pero yung agila, pansinin po ninyo, ay, hindi makikipaglaban ng head-on yan. Hindi pipiglas yung agila at haharapin yung uwak. Total, mas malaki naman siya, mas malakas naman siya. Hindi. Ang gagawin ng agila, hindi mapapazar yan. Lilipad lang ng lilipad yan. Pagkataas-taas, pagkataas-taas. Kasi habang lumilipad pala ng napakataas ng agila, numinipis naman ang oxygen para sa uwak. Hanggang sa ang uwak ay hindi na makahinga. Hindi nakakayanin. Lalagpak. Bibitaw na lang siya. Kapatid, ganon ang paglaban sa mga uwak sa buhay natin, sa mga kuda ng kuda, iyak ng iyak, sa likod natin. Huwag nating sayangin ang energy, ang oras, ang resources natin. Kung kinakailangan mag-explain, ipagtanggol ang sarili, go! Once, twice, okay na yun. Kasi ang tao, naninira talaga. Hindi maniniwala yan at kahit anong explanation mo pa, mag-explain ka sa iba, pero hindi sa kanya. Kung kinakailangan mo magdemanda, kung sa tingin mo dapat magdemanda, i-demanda mo. Pero huwag mo nang isip-isipin yung demanda mo. Mag-flourish man o hindi yung demanda mo, okay lang. Basta, huwag mo nang i-focus ang mundo mo sa kanya. Tulad ng agila, fly high, higher and higher. Gawin mo yung mga dati mong ginagawa. Lalong-lalo na yung kinaiinggitan ng mga gumawa ng kwento laban sa iyo. Balang araw, bababa rin ako dito sa pwesto ko. Balang araw, mamamatay ako. Makakalimutan rin ako ninyo. But let me leave you a message that is very important and would spell the difference between progress and development and maybe a failed country in the end. Ikaw yung taong nahimusgahan at kinatakutan dahil sa iyong katauang walang iniilagan, kinilala kang palamura't bastos ng karamihan. Tunay nakakaiba sa mga pangulong nagdaang tandang-tanda ko pa nung panahong ika'y kumandidato. Di ka man yung nangunguna sa debate, di natalo, prangka man magsalita, may ugaling tarantado. Yun ang naging dahilan kung ba't minahal ng mga tao. Sa iyong pagkapanalo, aking nasaksihan, pagbabagong ninasang unti-unting nakakamtan. Maraming adik ang dahil sa'yo ay nagbagong buhay. Iskinitang dating madilim ay nagkaroon ng kulay. Binaga mo ang pader ng mayayamang oligarko na siyang nagpapahirap sa maraming Pilipino. Hinayag mo ang basurang nakakubli sa gobyerno, kahit na alam mong buhay mo ang kapalit nito. Sabi ko sa kanya, ikaw ang dalhin ko, buksan mo. Dating ko dito sa Manila, binuksan niya, putang ina. Ang kalaban ko, 6 na general sa pulit. Customs, lahat ng mga gangster nandoon. Sabi ko, ang kalaban ko,
bayan ko mismo. Kalaban ko, bayan ko mismo. At sa iyong panunungkulan ay di inaasahan. Sa bayan ng Marawi, sumiklab ang digmaan. Mahigit 5 buwan, walang tigil ang putukan. Samot-saring hinagpis, maririnig sa pahayagan. Maraming nawalan ng mahal nila sa buhay. Kristiyano at Muslim, mga sundalong namatay. Kaya't labog na sa loob, pumirma at ipinasa buong Maguindanao sa martial law ay dineklara. Kasabay ng desisyon, nagungulantang sa lahat. Bukod tangi kang pangulong sa digmaan lumapag. Handang magbuwis ng buhay, katapangay pinamalas dahil sa iyong ginawa sa lud. God save the Philippines. Isa ang